Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mata ang siyang nagsisilbi nating gabay upang makita at masuri ang mga bagay-bagay, mapatao man ito o ibang aspeto ng buhay. Ngunit may mga pagkakataon na ito din mismo ang siyang nagiging dahilan upang madaya tayo ng mga akala nating mga totoong bagay, ngunit sa likod pala ay isa lamang huwad na katauhan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Connie, isang 42 years old na taga Zambales. Naisipan ko pong sumulat sa inyong programa dahil na rin sa pambubuyo ng aking anak. Naikwento ko na rin po kasi sa kanila ang istoryang nais kong ibahagi sa inyong programa. Bagaman at may pag-aalinlangan ako noong una, napagtanto ko na maaaring ang istoryang ito na halos 20 years nang naganap ay maging aral sa iba na tila napakadaling magtiwala sa kanilang mga nakakasalamuha. Marami na rin po kasi kaming napakinggan na kwento ng inyong mga letter sender na nagbibigay aral din sa mga nakikinig. Kaya naisipan ko na why not na magbahagi din ako ng aking kwento. Ang aking kwento ay nangyari nung ako'y nagtatrabaho pa sa Maynila. Sa panahong yon ay medyo hindi pa talaga ako maalam sa lungsod. Dahil na nga din sa probinsya na ako lumaki at nakapagtapos ng aking pag-aaral. Napadpad lang naman ako noon sa Maynila dahil mas maganda ang mga trabaho at pasahod doon kumpara sa mga malalapit na lugar kung saan ako naninirahan. Dahil nga probinsya ako ay medyo hindi ako gaanong pinapansin ang aking mga katrabaho nung unang pasok ko. Hindi din kasi ako fashionista na katulad nila at masaya na ako na kahit papaano ay mukha akong formal sa aking mga isinusuot na kasuotan. May uniform naman kami pero may mga araw din kasi na hinahayaan kaming manamit ng civilian. Naiinggit talaga ako noon sa aking mga katrabaho na nagagandahan ng mga kasuotan. May uniform naman kami pero may mga araw din kasi na hinahayaan kaming manamit ng civilian. Naiinggit talaga ako noon sa aking mga katrabaho na nagagandahan ng mga kasuotan. Ako kasi, Papa Dudut, ay madalas ay sakto lamang ang pera upang may pambayad sa aking tinutuluyang paupahan. Ganon din para sa aking pangkain sa araw-araw. Mahigit kalahati kasi sa aking kita ay pinapadala ko sa aking mga magulang sa probinsya. Ilang buwan din siguro ang lumipas bago ko nakapalagay ang loob ang aking mga kasama sa trabaho. Masaya naman sila ang kasama lalo na kapag gumagala. Dahil alam nga nila ang aking sitwasyon ay madalas na nililibre nila ako. Natutuwa naman ako sa kabaitan nilang ito sa akin dahil kahit papaano ay nababawasan ang nadarama kong lungkot. Isa nga sa mga madalas, Papa Dudut, na mag-iya sa akin ay ang supervisor naming si Sir Mike. Hindi niya tunay na pangalan. Mabait ito at maginoo. Sa totoo lang ay nagkaroon pa nga ako sa kanya ng paghanga noon. Pero may nobya kasi ito kaya naman hindi na ako umasa na mapapansin niya ako.
Sadyang mabait lang siya sa akin dahil nakikita naman daw niya. Naporsigido din ako sa aking ginagawa at natutuwa daw siya sa aking pagiging family-oriented na tao. Ulila na daw kasi siya kaya naman hindi niya nararanasan ang aking mga ginagawa. Para sa aking mga magulang bilang tulong na lang din daw sa akin dahil sa pagiging mabait kong anak at binibili niya ako ng mga bagay na sa tingin niya ay kailangan ko. Binibiro ko pa nga ito minsan na baka nagsiselos na sa akin ang kanyang nobya. Pero tumatawa lamang ito at sinasabi na hindi naman daw. Pera naman daw niya ang kanyang ginagamit at naibibigay pa din niya ang kailangan ng kanyang partner. Kaya wala naman daw problema. Sa aming mga katrabaho niya, si Sir Mike ay isang tao na napakabuti sa kanyang kapwa. At tunay namang hinahangaan ko ito sa kanya. Kaya naman ang minsang mag-iya ito sa amin na magbakasyon sa isang probinsya ay agad namang kaming pumayag. Parang company outing na din naman kasi ito. At sagot ng kumpanya ang gastusin kaya hindi mabigat sa bulsa. Kahit pa nga sabihing malayo ang aming pupuntahan. Madalas naman na daw talaga ang ganitong mga kaganapan sa kumpanya. Kaya hindi na ito bago sa iba kong kasama. Pero para sa akin na baguhan pa lamang doon ay unang beses ko itong mararanasan. Kaya naman sabik na sabik din talaga ako sa balitang ito. Nagtanong-tanong pa ako kung ano ang mga kailangang dalhin para naman alam ko din ang aking mga bibilhin. Natatawa lamang sa akin ang ilang mga katrabaho ko. Pero nagboboluntaryo naman ang mga ito. Nasamahan din akong mamili. Total din naman daw ay bibili sila ng kanilang mga gagamitin ay sumabay na din daw ako sa kanila. Agad naman akong pumayag dahil mahihingi ko din ang kanilang mga opinyon upang katulad nila ay kahit papaano naman ay maging fashionista din ba ako kahit sa bakasyon lang na yon. Mga ilang araw din kasi kaming magtatagal dito. Kaya naman medyo madami-dami ang kailangan kong bilhin. May resort din kasi kaming pupuntahan na sa pagkakaalam namin ay pagmamay-ari ni Sir Mike. Habang namimili ay doon ko din parang mas nakilala ang aking mga katrabaho. Yung mga akala ko na snob noong unang pasok ko pa lamang ay mga mababait naman pala. Minsan talaga ay hindi totoo yung kasabihan na first impression last. May mga pagkakataon na hirap lang talaga ang ibang tao na ipakita ang kanilang mga totoong sarili dahil hindi pa din nila kilalang masyado ang kanilang mga nakakasalamuha. Mas naging malalim ang samahan naming magkakatrabaho lalo pa at puro babae din kami. Sa kanila ko din nalaman na nakailang nobya na din pala si Sir Mike. Madalas din daw kasing dalhin ni Sir Mike ang mga ito sa kanilang opisina lalo na kung may okasyon. Pero mga ilang buwan din daw ang lumilipas ay hindi nila nakikita ang mga ito. Kapag tinatanong nila ang aming boss ay sinasabi lamang nito na nakipag-break na daw sa kanya ang mga ito. Ako naman ay yung tipo ng tao na hindi mahilig makichismis sa buhay ng iba. Kaya hindi na rin naman ako nagtatanong pa ukol sa ganitong usapan. Napaisip lamang ako kung bakit nakikipaghiwalay kay Sir ang kanyang mga nagiging nobya. Gayong mukha naman itong mabait. Parang ako patuloy ang nanghihinayang para sa kanila. Pero dahil hindi ko naman buhay at kwento ang pangyayaring yon, ay hindi ko na rin po ito masyado pang ininda. Nagpatuloy lamang kami sa aming pamimili hanggang sa makumpleto namin ang aming mga kailangan. Nang dumating ang araw ng aming alis ay nagkita-kita na lamang kami sa labas ng kumpanyang aming pinagtatrabahuhan. Lahat kami halos hindi na mapakali dahil sa sobrang excitement na aming nararamdaman. Nagtaka lamang kami dahil ayon kay Sir Mike ay isasama niya ang kanyang nobya. Pero nang dumating ito sa meeting place namin ay wala naman itong kasama. Ayaw naming magtanong pero pansin ko ang pasimpleng tinginan ng aking mga kasamahan.
Parang sanay na sila sa ganitong eksena. Nang makumpleto na kami ay agad din kaming umalis upang baybayin ang aming destinasyon. Matagal-tagal din ang naging biyahe namin papunta sa resort nila Sir Mike na siyang magsisilbi naming tutuluyan habang naroroon kami sa lugar na yon. Sinalubong naman kami ng kanilang mga tauhan na parang medyo ilag pa nga kay Sir Mike. Paliwanag nito ay matagal-tagal na kasi siyang hindi nakakabisita sa lugar na yon, kaya naninibago ang mga tauhan niya. Kahit gabi na nga kaming nakarating ay nagdesisyon pa rin kaming magkakatrabaho na mag-swimming. Uso naman kasi ang night swimming. Isa pa ay lagkit na lagkit din kami sa aming mga katawan dahil sa biyahe. Kaya para ma-refresh kami ay lumusong na kami sa tubig. Bago kami magpunta doon ay nagpasya akong daanan muna si Sir Mike upang yayain din ito kung gusto niyang sumama sa amin sa paglalangoy. Pagdating ko sa kanyang kwarto ay medyo nakaawang ang pintuan. Papasok na sana ako nang maulinigan ko na tila may kausap si Sir Mike. Parang galit pa ito dahil sumisigaw siya. Hindi ko naman masyadong naririnig ang kanyang sinasabi. Kakaunting salita lamang ang parang malinaw sa akin, yung pagsasabi niya ng paulit-ulit na deserve naman daw nito ang nagawa niya dito. Kung ano yon ay hindi ko na rin naman tinangkapang alamin. Bagaman at kinakabahan ako dahil baka mapagbuntunan niya ako ng kanyang init ng ulo, ay nilakasan ko ang aking loob. Nakatukin ang kanyang pinto. Narinig ko na parang nataranta pa noon si Sir Mike sa aking ginawa dahil parang may mga nalaglag pang gamit doon. Maya-maya pa'y bumukas na ang maluwag na pintuan. At niluwan nito ang hingal na si Sir Mike. Nakangiti naman ito sa akin pero parang may kakaiba sa itsura nito ng gabing yon. Marahil ay dala na din ng pagod kaya naman parang iba ang aura nito. Agad ko namang sinabi ang pakay ko sa kanya. Pero tumanggi itong sumama sa amin dahil pagod na rin daw siya. Bukas na lang daw ulit kami magkikita-kita para sa aming mga lakad. Pagkatapos niyang sabihin yon ay agad nitong sinarado ang pintuan ng kwarto at narinig ko pang nilak niya ang kanyang pinto. Nagtataka naman ako sa kilos nito. Parang medyo paranoid kasi ito na bago sa aking paningin. Sanay kasi ako na laging compose ang aming boss na kahit na anong ginagawa niya. Kaya naman parang bago sa aking paningin ang ganitong inaasta niya. Umalis na rin naman agad ako doon at nagpasyang samahan na ang iba kong katrabaho. Naging maayos naman ang unang gabi namin sa lugar na yon. Nakalimutan ko na nga din ang kakaibang kilos ni Sir Mike. Kinabukasan ay maaga kaming nagising upang masimulan agad ang mga activities namin para sa araw na yon. More on sightseeing lang naman kami dahil marami nga daw magagandang lugar na maaring puntahan sa kanilang lugar. Nang dumating sa Sir Mike ay iba na muli ang aura nito kumpara noong nakarang gabi. Kaya naman pumasok sa aking isipan na malamang ay pagod lamang talaga ito kaya ganon ang kilos nito kagabi. Ngunit pagkalabas pa lamang namin ng resort ay pansin na naming magkakatrabaho ang kakaibang tingin sa amin ng mga taga doon. Medyo nailang tuloy kami dahil sa ginagawa nila. Lalo na ang mga titig nito sa aming boss. Ayaw din naman naming magtanong kay Sir Mike kung bakit ganon ang kanyang mga kapitbahay sa resort. Napansin naman siguro nito na parang naiilang kami sa mga tingin ng mga tao doon kaya naman ngumiti siya sa amin sabay pabirong sinabi na wag na lamang naming pansinin ng mga yon. Ngayon lang daw ata nakakita ang mga ito ng mga magaganda at gwapong taga Maynila kaya naman ganon ang kanilang mga tingin sa amin. Nawala naman ang tensyon na nararamdaman namin kanina at napalitan nito ng tawanan dahil sa sinabi ng aming boss. Nagpasya kami na mag-enjoy na lamang sa aming gagawin para sa araw na yon. Minsan lamang ito sa isang taon kaya naman dapat ay sulitin ang mga panahon na makakarelax kami at hindi nakaharap sa aming mga trabaho.
Bukod sa magagandang tanawin ay nag-enjoy din kami sa mga pinagmamalaking pagkain sa lugar na yon. Dahil ang isa sa aming mga kasamahan ay may dalang kamera ay kanya-kanya din kaming post sa bawat pupuntahan naming lugar. Na puno ng tawanan ang aming lakad. Akala talaga namin ay puro tuwa ang aming mararanasan sa bakasyong ito. Ngunit hindi namin alam na dito din pala namin mararanasan ang pangyayaring hanggang ngayon ay dala-dala ko pa din sa aking isipan. Paggabi na nang makabalik kami sa resort. Tulad nung unang gabi ay nagpasya kami na mag-night swimming ulit. Agad namang tumanggi si Sir Mike dahil mas gusto daw niyang mag-me time kapag gabi. Hinayaan namin siya at agad kaming nagsipalitan ng mga panligo naming mga damit. Masaya kaming nagtatampisaw sa tubig nang bigla na lamang mamatay ang ilaw sa may bandang pool. Nagtilian ang halos karamihan sa amin dahil sa gulat. Napaahon ng iba naming kasama. Sa loob kasi ng bahay ay may ilaw naman, doon lang talaga sa may bandang pool na walan. Agad naman nagpasya ang iba sa aming mga katrabaho na puntahan si Sir Mike. Upang sabihin dito na napon din na yata ng sabay-sabay ang mga ilaw sa may pool. Ang ilan naman sa amin ay nagpasyang magbanlaw na. Ako ay nagpaiwan na muna doon dahil lumitaw ang nagkikislapang mga bituin sa langit nang mawala ang ilaw doon. Nahiga lamang ako sa isa sa mga bench malapit sa pool. Relax na relax ako habang nakatingin sa kalangitan ng maulinigan ko na parang may naliligo doon sa pool. Sa pag-aakalang isa lamang ito sa mga kasamahan namin ay hinayaan ko lamang yon at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Nagulat na lamang ako nang biglang may humila sa aking paa kaya naman napabalikwas ako ng bangon. Magagalit na sana ako sa kung sino man ang gumawa noon ngunit pagtingin ko sa pool ay wala namang tao sa aking paanan. Ang tanging naaninag ko lamang ay ang tila papalubog na buhok sa may bandang gitna ng pool. Nawala naman ito bigla. Hinintay kong umahon muli ang taong yon ngunit nakalipas na ata ang 10 minuto ay walang umaahon na kahit na sino doon. Dito na ako nakaramdam ng kaba. Dahil baka nalunod na ito. At kaya hinila ang aking paa ay upang humingi ng tulong. Agad akong tumalon sa tubig at sumisid upang hanapin ang taong nakita ko. Pero nakailang ahon at sisid na ako ay hindi ko pa din ito nasilayan. Sa huling pagkakataon ay muli akong sumisid sa bandang gitna ng pool. Pero hindi ko inaasahan na sa pagkakataong yun ay ibang nilalang pala ang aking makikita. Saktong paglubog ko sa tubig ay bumungad sa akin ang duguang mukha ng isang babae. Mahabang buhok nito at namumutla ang tila na disfigure na mukha nito. Galit ang mga titig nito sa akin. Dahil na rin sa gulat ay hindi ko maiwasang mapasigaw na siyang naging dahilan upang makainom ako ng tubig. Tinangka ko pang umahon ngunit hinawakan ako ng babaeng yun at hinihila pababa sa malalim na bahagi. Nagpumiglas ako sa kanyang pagkakahawak. Kahit pa nga hinang-hina na ako dahil nawawala na ako ng hangin. Bago ako tuluyang mapigtala ng hininga ay naramdaman ko ang marahas na paghila sa akin paahon ng ilang mga kamay. Uubo-ubo akong napaupo sa gilid ng pool habang ang mga kasamahan ko na siyang nagligtas sa akin ay hinahagod ang aking likuran. Nag-aalala ang mga ito na nagtanong sa akin kung anong nangyari. Kilala kasi nila ako na magaling lumangoy kaya naman nagulat sila sa pagbalik nila doon ay wala na ako at naaninag nila ako na tila nalulunod sa gitna ng pool. Hindi naman agad ako makapagsalita dahil bukod sa masakit ng aking lalamunan ay hindi ko din alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang aking nakita sa ilalim ng tubig. Napagtanto naman ang aking mga kasamahan na mahirap pa para sa akin ang sagutin sila dahil sa aking kalagayan. Kaya naman inalalayan na lamang ako ng aking mga kasamahang babae upang magpunta sa kwarto at nang makapagbanlaw na ako. Habang nagbabanlaw ay hindi ako mapalagay. Dala ko pa din ang takot sa aking naranasan kanina. Bago ko pumasok doon ay nakiusap ako sa aking kasamahan na huwag akong iwanang mag-isa sa kwarto. Bagaman at nagtataka ang mga ito ay hindi naman na sila nagtanong pa. Kita naman kasi nila ang takot na aking nararamdaman.
Nang matapos ako ay hinayaan na lamang nila akong magpahinga at hindi na ako muling tinanong pa. Kinaumagahan ay nagising ako sa katok sa pintuan ng aming kwarto. Nang buksan ko ito ay bumungad sa akin si Sir Mike na halata ang pag-aalala sa muka. Tinanong niya ako kung ayos lamang ba ako at kung maayos na ba ang aking pakiramdam. Pinaway ko rin naman ang kanyang alalahanin at sinabing ayos lamang ako ngunit baka hindi na muna ako makasama sa kanilang lakad para sa araw na yon dahil parang hindi pa nakakabawi ang aking katawan sa naganap kagabi. Naintindihan naman ako nito at binilinan na huwag na munang umalis at magpahinga. Nagpunta din ang aking mga kasamahan bago sila umalis. Sinabi ng mga ito na sa pagbabalik nila ay umaasa sila na magpapaliwanag ako sa mga naging kaganapan sa akin. Nag-aalangan naman akong tumango sa kanila. Nag-isip kung paano ko ipapaliwanag ang nakakakilabot na bagay na aking nasaksihan. Medyo na pressure tuloy ako ng panahong yon dahil baka kapag narinig nila ang aking kwento ay isipin ng mga ito na nababaliw na ako. Pagkalis nila ay nanatili lamang ako sa kwarto. Dinalhan lamang ako ng almusal ng mga staff doon dahil yun din ang bili ni Sir Mike sa kanila. Kapag nagtatangka naman akong kausapin sila ay hindi nila ako pinapansin at lumalabas din kaagad. Kaya naman ang medyo tanghali na at nakakaramdam na ako ng pagka-buryong ay nagpaalam ako sa kanila na lalabas muna. Baka kasi biglang dumating ang aking mga kasama at hanapin ako kaya naman mas mabuti na rin na alam ng mga naiwang staff doon na maglilibot lamang ako pansamantala. Naglalakad-lakad lang naman ako doon. Maganda din kasi ang view doon sa labas at sariwang-sariwa ang hangin. Probinsyang-probinsya ang datingan nito dahil sa malalagong puno na yung makikita. Bigla ko tuloy na-miss ang aming probinsya dahil mukhang matatagalan pa bago muli akong makabalik doon. Nagmumuni-muni ako nang biglang may batang lumapit sa akin. Natatandaan ko ito nung unang beses na lumabas kami. Kakaiba kasi ang tingin niya kay Sir Mike. Initian ko naman siya at tinanong kung may kailangan ba siya sa akin. Marahil dahil Tagalog ang ginamit kong salita ay hindi ako naintindihan ito. Nakatingin lang kasi ito sa akin at maya-maya ay may sinabi ito, ngunit dahil salitang Bisaya ay hindi ko naman naintindihan. Sa aming lugar kasi ay sambal ang aming dialekto, kaya naman hindi ko din talaga maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Maya-maya ay may lumapit sa amin na isang babae. Humingi naman ito ng pasensya dahil mukhang iniistorbo daw ako ng kanyang anak. Natawa naman ako dahil mukhang marunong itong magtagalog. Kaya naman tinanong ko siya kung ano ang sinasabi ng kanyang anak. Nagtataka naman itong nagtanong sa bata kung ano ang sinasabi nito. Muling nagsalita ang bata. Para namang namutla ang nanay nito bago alanganing tumingin sa akin. Sinabihan ko naman ito na ayos lang kahit na ano ang sabihin nito. Hindi ko ito mamasamain o huhusgahan. Tila nag-isip pa muna ito ng maigi bago ako sinagot. Ayon daw sa kanyang anak, nagtatanong daw ito kung bakit may kasama kaming babaeng duguan noong palabas kami ng resort. Nakasunod daw ito kay Sir Mike. Mahaba ang buhok nito at ang pangit daw ng mukha na parang nasira. Natigilan naman ako sa sinabing yun ng bata. Muli kong tinanong ang bata at nilarawan dito ang babaeng nakita ko sa ilalim ng pool kagabi. Agad naman itong translate ng kanyang nanay sa kanya. Tumango ang bata bilang pagkumpirma na ang nilarawan kong babae at ang nakita nito ay iisa lamang. Gumapang sa buong katawan ko ang takot sa aking mga narinig. Noon pa man pala ay nakasunod na ito sa amin, ngunit hindi lang namin nakikita. Kung bakit kay Sir Mike ito nakabuntot, yun ang aking ipinagtataka. Sa dami naming naroroon ay bakit sa kanya ito nakadikit at bakit ako nito inatake noong nagpahinga ko sa may pool. Madaming katanungan ang gumugulo sa aking isipan matapos kong marinig ang kwento na yon ng bata. Nagpasalamat naman ako sa kanyang nanay dahil sa pagtulong nito na maintindihan ko ang kanyang anak.
Bago kami tuluyang maghiwalay ng landas ay mas nag-iwan sa akin ang palaisipan ng mga sinambit na babala ng nanay ng bata. Mag-ingat daw kami ng mga kasama ko sa resort na yon, lalo pa nga at may mga usap-usapan daw. Nang may-ari ng lugar na yon ay may history ng mental health issue. Hindi naman ako sumagot sa sinabi nito at ngumiti lamang ako bago nagpaalam na babalik na sa resort. Pagbalik ko ay wala pa ang aking mga kasamahan, kaya naman inisip ko kung ano ang aking sasabihin sa kanila kapag nagtanong sila sa nangyari sa akin kagabi. Parang hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila na may nakita akong babae na alam kong hindi naman kabilang sa mundong aming ginagalawan. Mas lalong hindi ko naman masasabi sa mga ito na ang babaeng yon ay nakasunod din kay Sir Mike. Baka mamaya pag uwi namin imbes na sa kumpanya ako idiretso na mga ito ay sa mental hospital na. Naisipan ko na lamang na magsinungaling sa mga ito kesa naman ganoon ang mangyari. Pagkabalik nila ay agad naman akong tinanong ng ilan sa mga kasamahan ko tungkol sa naging kaganapan noong nakarang gabi. Sinabi ko na lamang na pinulikat ako kaya nalunod ako. Tahimik lang ang mga ito na nakatingin sa akin na parang hindi naniniwala. Kaya naman napatanong din tuloy ako sa kanila kung bakit ganon ang kanilang itsura. Nagkatinginan pa muna ang mga ito bago nagsalita na kung hinihila daw kasi nila ako paahon ay kinailangan na 3 tao ang mag-ahon sa akin. Para daw ang bigat ko ng mga panahong yon at may nakikipagilahan sa kanila. Kung may nalalaman daw ako ay sabihin ko na at makikinig daw sila sa akin. Parang gusto ko tuloy matawa noon dahil nag-iisip pa ako ng idadahilan. Samantalang tila may kakaibang napapansin din pala ang aking mga kasamahan. Kaya naman naging honest ako sa kanila at binanggit ang babaeng duguan na aking nakita. Maging ang naging pag-uusap namin ng isang residente sa lugar na yon at ang babala nito. Tulad ng aking reaksyon ay parang nabigla din ang mga ito at nagkwento din sila. Na nung nagpunta nga daw sila sa lugar na ito ay parang may kakaiba kay Sir Mike. Minsan daw ay nakita ito ng isa naming kasama sa isang gilid na parang may kinakausap ngunit nang silipin nila ay wala naman itong kaharap. Sa mga naging nobya naman daw nito ay pansin nila na bago makipaghiwalay ang mga ito ay parang takot ang mga yon kay Sir Mike. Hindi naman sa nanghuhusga kami pero tila nagtutugma-tugma ang aming mga napapansin sa mga nangyayari sa aming paligid. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay bakit ako inatake ng babaeng sumusunod sa kanya. Ito ang katanungan na hindi ko masagot. Nang gabing yon ay nagpasya kami na hindi na maligo sa pool. Kahit napalitan na ang mga ilaw doon ay parang natakot na din kami. Tumambay na lamang kami doon. Hindi naman na sumama sa amin ang aming mga lalaking katrabaho dahil nagiinuman ang mga ito kasama si Sir Mike. Habang nagkwekwentuhan kaming mga babae, ay may kaluskos kaming narinig mula sa gilid ng pool. May damuhan kasi doon, kaya rinig mo kapag may gumagalaw. Dahil nga natatakot kami na maiwan ng mag-isa ay sabay-sabay naming tinignan yon. Mula sa dilim ay naaninag namin ang isang babae na inuugoy-ugoy ang kanyang sarili habang nakayakap sa kanyang tuhod. Bumubulong-bulong din ito ngunit hindi naman namin maintindihan ang sinasabi niya. At dahil mahina ang kanyang boses ay lalapitan na sana namin ito nang bigla itong tumayo at tumarap sa amin. Lahat kami ay napatigil sa paglalakad nang makita namin ang duguan at sira nitong mukha. Mas aninag na ito kumpara noong una ko siyang makita. Sira talaga ang mukha nito na para bang hinampas o natama ito sa isang matigas na bagay. Nakatingin kaming lahat dito nang bigla itong mabilis na tumakbo palapit sa amin habang sumisigaw. Dahil sa gulat ay sabay-sabay din kaming napatakbo habang nagtitilian. Halos magkanda-dulas-dulas na kami sa bilis ng aming takbo. Lumingon pa kami upang tingnan kung nakasunod pa sa amin ang babae. At halos panawan kami ng ulirat nang makitang malapit na sa likuran namin ang babae habang galit na galit pa din po itong nakasunod sa amin. Nang makapasok na kami sa loob ay agad naming sinarado ang pintuan. Pagkasara namin ay isang malakas na katok ang sumunod. Tila ba nais ng sino mang nasa labas na yon na sirain ang pintuan.
Maya-maya ay nawala na rin ang mga katok na yon at halos ayaw na naming umalis sa pagkakaharang namin sa pintuan. Pare-parehas ata kami ng naiisip na baka kapag umalis kami doon ay makapasok ito. Nasa ganong kaming posisyon nang magsipagdatingan ang mga staff at ang mga kasamahan naming lalaki. Takang-taka ang mga ito kung bakit daw kami nagtitilian at bakit kami nandoon sa may pintuan lahat. Ikinuwento namin ang nangyari sa amin habang nakatambay kami sa labas. Natatawa naman ang ilan sa mga nakarinig na bakit daw para kaming ang lasing kesa sa kanila. Si Sir Mike naman ay tahimik lamang na nakatingin sa amin. Dahil na nga din sa takot namin ay nagsabi kami na uuwi na kami kinabukasan. Hindi na kasi namin kaya ang takot, lalo na para sa akin dahil 2 beses na akong nakaranas noon. Sumang-ayon naman si Sir Mike na bumalik na kami sa Maynila ng aking mga kasamahan. Siya daw ang magpapaiwan na lamang muna doon dahil gusto pa niyang magstay dito. Ilang taon na rin daw kasi siyang hindi nakakauwi sa kanilang lugar. Kaya naman doon na muna siya. Kinabukasan ay maaga kaming nagsipag-al sa balutan. Matapos noon ay umalis na kami kaagad. Habang nasa biyahe ay doon namin kinuwento ang lahat sa aming mga kasamahan na hindi nakarinig ng aking kwento. Parang nagulat naman ang mga ito at hindi makapaniwala, lalo na doon sa parte na may nagsasabing may problemang mental si Sir Mike. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang mabait naming supervisor ay may tinatago pala na ganitong lihim? Nang makauwi na kami ay naghiwa-hiwalay ay wala isa man sa amin ang nagbanggit pa ng mga nangyari sa resort na yon. Sa isip namin ay nais na namin itong kalimutan. At kung totoo man ang kalagayan ng aming boss ay malalaman din namin ito sa tamang panahon. Hindi naman namin inaasahan na malalaman kaagad namin ito isang araw matapos namin makauwi mula sa bakasyon. Nagulat na lamang kami na may mga pulis na nagpunta sa aming opisina at nagtanong-tanong kung nasaan ang aming boss. Ayon sa kanila ay ilang beses na silang nagpabalik-balik doon, ngunit sabi ng guard na naka-duty tuwing umaga na nasa bakasyon nga kami. Tumawag lamang daw ito sa kanila nang makabalik na kami doon. Nagtanong naman kami kung ano ang problema at bakit nila ito hinahanap. Doon na sinabi ng mga pulis na suspect ito sa pagpaslang sa kanyang nobya. Natagpuan umano ang bangkay nito sa kanyang kondo kinabukasan matapos naming makaalis. Ipinakita ng mga pulis ang litrato ng nobya nito at halos lahat yata kaming magkakatrabahong nakakita sa nilalang sa resort ay hindi makapaniwala na malaman na ang nobyang tinutukoy ng mga pulis ay ang mismong babaeng nagpaparamdam sa amin. Agad naman naming sinabi na nagpaiwan sa resort si Sir Mike. Ibinigay ng nagsilbi naming driver ang address ng resort sa mga kinakaukulan. Nagpasalamat ang mga ito sa amin bago umalis upang hulihin marahil si Sir Mike. Naging usap-usapan sa aming opisina ang pangyayaring yon. Halos lahat ay hindi makapaniwala na posibleng nakagawa ng krimen ang aming mabait na boss. Ilang araw matapos ang pagbisitang yon ng mga pulis ay nabalitaan naming hindi na nila naabutang buhay si Sir Mike. Kinitil daw nito ang kanyang sariling buhay. Marahil ay naramdaman nito na mahuhuli na siya, kaya naman kesa magpakulong, ayon ang kanyang naisip na solusyon upang makatakas sa kanyang kasalanan. Batay pa sa mga pulis, ilang mga naging nobya din daw nito ang lumitaw at nagsabi na nakaranas din sila ng pananakit mula sa aming boss. Kaya naman nakipaghiwalay daw ang mga ito sa kanya. Ayon sa mga pulis, noong gabi bago natagpuang wala ng buhay ang huling nobya nito, ay narinig ng ilan sa kanilang mga katabing unit na nag-aaway ang dalawa dahil nagsiselos ang babae sa isa sa mga katrabaho nito. Dahil may history ng anger issue ang aming boss, maaaring napagbuhatan nito ng kamay ang babae na nagresulta sa karumal-dumal na krimen. Doon ko napagtanto na marahil kaya maging ako ay inatake ng babaeng multo na yon dahil na rin sa ako ang pinagseselosan nito. Ganon din ang naging haka-haka ng aking mga kasamahan sa trabaho dahil nga kakaiba ang bait sa akin ni Sir Mike. Matapos nga ng pangyayaring yon ay ilang buwan din atang naging tahimik ang aming opisina.
Nabalik lamang ang lahat sa dati nang magkaroon na kami ng panibagong supervisor. Kahit na nga nag-resign na ako sa aking trabaho noong ako'y nagkaasawa at piniling manatili na lamang dito sa Zambales, ay hindi pa din po ito nawala sa aking isipan. Ay kwento ko din ito sa aking naging asawa. Maging sa aming anak, marahil kung sa iba nangyari ang ganitong kababalaghan, ay ganito din ang kanilang magiging reaksyon. At maging sila ay madadala din ito kahit pa nga sabihing ilang taon na ang lumipas. Hanggang ngayon, kapag nagkikita-kita kaming magkakatrabaho sa opisinang yon ay hindi nawala ang topic na ito. Gustuhin man namin itong mabura sa aming mga memorya, ay hindi ito madali sapagkat isa itong karanasan na tila nakatatak na sa aming mga isipan. Ilang taon man ang lumipas na. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras. Lubos na gumagalang, Connie. Minsan ay nabubulagan tayo sa ipinapakitang kabutihan ng mga taong ating nakakasalamuha. Ito ang ilusyon na minsan ay napakahirap basagin. Lalo pa nga at ito na ang tumatak sa iyong isipan. Ngunit lagi sana nating pakatandaan nang maamo at mabait na katangian ng isang individual ay maaaring balat kayo labang upang maitago ang kanilang tunay na katauhan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para sa ibang mga horror stories. Narrated by Jason Steele and of course, once in a while by yours truly, Papa Dudut. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel para po sa masayang weekly family vlogs namin. Paalala po, may mga naglilipa na pong mga nagnanakaw ng aming mga narrations. Binabago lang yung thumbnail at saka yung mga video, mga graphics. But still, yung aming pong audio ang ginagamit. Ito po ay pagnanakaw. You can report ito pong mga channel na ito na nagnanakaw ng aming content. Gusto ko lang pong i-remind ang lahat na trademark po ang Papa Dudut. Ito po ay protected by Philippine law at international law. Kaya kahit po sino ay hindi maaaring gamitin ang kahit na anong may kinalaman sa akin bilang si Papa Dudut nang walang pahintulot mula sa akin. Maaari po kayong magkaroon ng kaso sa hinaharap kung mapatunayan na kayo po ay nagnanakaw ng aming content. Sa mga gumagawa nito, mangyari po lamang, itigil nyo na po at magbago na po kayo ng inyong mga content. Hindi man ngayon sa ibang panahon ay mahuhuli din namin kayo. At madali po namin mapapatanggal ang inyong channel gamit po ang aming katibayan na kami po ay IPO trademark. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.